May mga bagay na mas mabuting hindi nakikita at minsan ang mga salamin ay may itinatagong lihim na hindi dapat tuklasin. Sa kwento natin ngayong gabi, isang lumang salamin ang magdadala kay Lani sa isang mundo ng mga anino at misteryo na hindi niya inaasahan. Sa bawat pagtingin niya sa salamin, may mga nilalang na naglalakad at tila ba nakatingin sa kanya, mga ngiting hindi mo gugustuhing makita kahit sa panaginip. Ano nga ba ang lihim ng salamin na ito at bakit tila naglaho na lang ang kanyang ama at ang kanilang tahanan? Samahan niyo ako sa isang kwento ng takot at pag-aalinlangan dito sa Creepy Pinoy Stories. Ako po si Lani at gusto ko lang sanang ibahagi sa inyo yung karanasan ko sa isang salamin na hindi ko makakalimutan. Dahil sa salamin na iyon ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ko. Hindi ko alam kung masasabi ko bang pagbabago para sa ikabubuti ko o pagbabago na nagdulot ng takot sa akin. Noong 2015, namatay ang mama ko. Ako ay nasa Maynila na noon at nagtatrabaho. Ang mama ko ay nasa probinsya namin sa Samar. Naghiwalay kasi sila ni Papa. Hindi ko nababanggitin yung dahilan, pero ang alam ko ay matagal na panahon na hindi nagkita sina Mama at Papa. Ako rin matagal ko nang hindi nakikita si Papa, kaya noong mamatay si Mama ay nakauwi ako sa amin at nakasama si Papa. Si Papa ay may binigay sa aking salamin, napakalumana ng salamin na iyon. Sabi ni Papa ay minana pa raw niya iyon sa kanyang mga magulang. Binigay raw niya sa akin dahil ako na lang ang nag-iisang pamilya niya. May warning din si Papa na hindi raw ordinaryo yung salamin. Hindi ko na naitanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero nung una hindi ko pinansin yung warning ni Papa. Sa unang gabi na ginamit ko yung salamin, may napansin na ako nakakaiba. May mga anino na lumalabas sa salamin. Akala ko ay guni-guni ko lang, pero habang tumatagal ay nagiging malinaw yung mga anino. Para silang mga tao na naglalakad sa kung saan man, hindi ko na lang pinansin. Baka kasi pagod lang ako, kaya may nakikita akong kakaiba. Pero nagpatuloy pa rin yung mga anino. Halos gabi-gabi ay nakikita ko sila. May mga pagkakataon pa na parang nakatingin sila sa akin. Hindi ko na kinaya, kaya kinausap ko si Papa. Sabi ko sa kanya na may mga anino sa salamin na nakikita ko. Baka raw pwedeng itago na lang namin yon kasi natatakot ako. Pero si Papa, imbis na pagbigyan ako ay pinilit pa akong harapin yung salamin. Hindi raw totoo yung mga anino na nakikita ko. Guni-guni ko lang daw yon. Hindi naniniwala si Papa sa mga multo at espiritu. Sabi niya, mga kwento lang daw yon para takutin ang mga bata. Sabi niya ay dapat daw ay hindi rin ako maniwala sa mga ganoon. Ang ginawa ni Papa ay kinandado niya yung salamin sa kwarto ko. Hindi raw yun lalabas doon hanggang hindi ko natatalo yung takot ko. Isang gabi, umalis si Papa. Sabi niya ay may pupuntahan lang siya. Ako naman ay naghintay sa kanya. Pero hindi na nakauwi si Papa. Nagising ako sa isang malakas na tunog. Pagtingin ko sa pinto ay may nakalagay na kandado. Kinandado ako ni Papa sa kwarto. Tinawag ko siya pero wala akong narinig na sagot. Ako lang mag-isa ang nasa bahay. Nilingon ko yung salamin. Doon ko nakita na may mga anino na naman na lumalabas. Niyakap ko yung sarili ko at pumikit. Sinabi ko sa sarili ko na hindi totoo yung mga nakikita ko. Pero pagdilat ko ay mas dumami pa yung mga anino. Lumalapit sila sa akin. Tinawag nila yung pangalan ko. Nakangiti sila pero hindi magagandang ngiti. Nakakatakot yung mga ngiti nila. Nilapitan ko yung salamin. Sinabi ko sa kanila na tigilan na nila ako. Pero lalo lang silang dumami. Para bang wala akong kawala. Yung takot ko, parang sumisikip na yung dibdib ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tumakbo ako palayo, pero hinahabol nila ako. Nakikita ko sila sa lahat ng sulok ng kwarto. Nakikita ko sila sa kisame, sa sahig, sa dingding. Nakikita ko sila kahit sa mga mata ko. Sabi ko, ay tigilan nila ako.
Hindi ko alam kung paano, pero nasa harap na naman ako ng salamin. Sinuntok ko yon paulit-ulit hanggang sa mabasag. Pagkatapos ay wala na akong naaalala. Nagising na lang ako sa ospital. Puno ng benda yung mga kamay ko. Sabi ng doktor ay nagkaroon daw ako ng episode ng schizophrenia. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin noon. Basta ang sabi nila ay may mga narinig daw akong boses at nakita ng mga bagay na hindi naman totoo. Nawala si Papa. Parang bula, bigla na lang siyang nawala. Hindi na namin siya nakita. Yung bahay namin ay hindi ko na rin nabisita. Parang hindi talaga siya nag-exist. Sabi ng mga pulis ay wala na raw yung bahay. Pagpunta nila doon ay bakanteng lote na lang ang nadatnan nila. Parang multo na naglaho si Papa at yung bahay namin. Ngayon ay may mga pilat ako sa kamay. Paalala sa akin ng salamin na iyon. Meron din akong piraso ng salamin na nakuha ng mga pulis sa kwarto ko. Sabi nila ay nakaukit daw sa salamin na iyon ang pangalan ko. Hanggang ngayon ay hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Nagtataka pa rin ako kung may mga espiritu ba talaga sa salamin na iyon o guni-guni ko lang ang lahat. Kung guni-guni ko lang, bakit ganoon kalupit si Papa para ikandado ako sa kwarto at harapin ang sarili kong isipan? Kung may mga espiritu naman talaga sa salamin na iyon, bakit ganoon kalupit si Papa para ipaharap sa akin ang mga ito? Hanggang ngayon ay natatakot pa rin ako sa mga anino at sa sarili kong isipan. Parang laging may tanong sa isip ko kung ano ba talaga ang totoo. Sa kwento ni Lani, natutunan natin na may mga lihim na mas mabuting hindi natuklasin. Minsan ang mga bagay na hindi natin maintindihan ay nagdadala ng takot at pag-aalinlangan. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Kung gusto nyo pa ng mas marami pang kwentong nakakatakot, huwag kalimutang mag-like at subscribe para hindi nyo mamiss ang susunod na upload. Excited na akong makita kayo sa susunod na kwento. Tandaan, sa bawat salamin, baka may mga aninong nagmamasid.